I'm sorry, I'm not gonna hurt you. You just do as I say! Get off of this shit! Nagsimula ang pelikula sa batang babaeng si Lily na nagpasyang tumakas sa bahay dahil sa kanyang mapang-abusong ama. Kasama ang kanyang nobyo, si Neil, pumunta sila sa kakahuyan para magpahinga. Habang nagpapahinga, nami-miss ni Lily ang kanyang ina at tatawagan na sana niya ito, pero pinigilan siya ni Neil, sinasabi sa kanya na hindi na dapat sila bumalik pa. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at pagkatapos ng araw na iyon, napagtanto ng dalawa na naubusan na sila ng tubig. Dahil dumidilim na ang langit, nagpasya muna silang huminto at nagtayo ng kampo. Nagtayo ng tent si Lily habang si Neil naman ay naghahanap ng tubig. Napagtanto ni Lily na kinuha ni Neil ang kanyang telepono. Magdamag siyang naghihintay sa pagbabalik nito ngunit hindi na ito bumalik. Nang sumunod na umaga, balisang ipinagpatuloy ni Lily ang paglalakad ng mag-isa hanggang sa makarating siya sa isang bahay at tumakbo papunta doon. Siya ay tinanggap ng isang lalaking nagngangalang Evan at agad na hiniling na hiramin ang kanyang landline para tawagan ang nawawala niyang boyfriend. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam na may mali nang ipilit ni Evan na maligo siya sa bahay nito. Medyo nagulat, nagpasya siyang maglakad palayo sa bahay. I want you to come inside so we can try to have a normal conversation. Gayunpaman, tumanggi si Evan na palabasin siya at nagawa niyang ipapasok si Lily sa loob. Humingi siya ng tawad sa inasal niya kanina. Sinubukan pa rin ni Lily umalis, kaya sinigawan siyang muli ni Evan bago siya hinila papasok sa isang kwarto. Matapos piliting hilain at ikulong sa loob ng silid, nakahanap si Lily ng mga klipeng ng pahayagan ng mga nawawalang tao sa buong dingding. Nakaramdam siya ng takot at nagsimula siyang maghanap ng anumang bagay na makakatulong sa kanyang ipagtanggol ang sarili laban kay Evan. Ngunit pagkatapos, What are you doing? si Evan na halatang galit ay kinuha ang martilyo sa kanya. Lumabas ulit siya ng kwarto at sinimulang i-activate ang mga security system sa bahay na nagpapahintulot upang mailock lahat ng pwedeng labasan sa buong bahay. Pagkatapos, binisita niya ulit si Lily. Sa pagkakataong ito ay inalok niya siya ng pagkain at sinabing maligo na. Si Lily na ngayon ay nalilito at natatakot, nagmamakaawa sa kanya na palayain siya. Hinila siya ni Evan palayo sa isang silid na may treadmill at sinabi sa kanya na gamitin ito na ikinalito ni Lily kung bakit. Sa sumunod na araw, nakita si Evan na nagbabasa ng papel sa umaga, kung saan makikita natin na ang dalawang tao na walang iba kundi sina Evan at Lily ay naiulat na nawawala. Muli niyang binisita si Lily na muling nagmakaawa sa kanya na palayain siya. Hindi siya pinapansin ni Evan at sinabi lang sa kanya na kailangan niyang magsanay upang manalo. Para manalo saan, hindi tayo sigurado. Lumipas ang araw at ng gabing iyon, makikita natin si Evan na naglalaan ng kama kay Lily. Binigyan din siya nito ng makakain. Sa sumunod na araw, pumasok muli si Evan sa silid at pinahiga siya sa banig. Ngunit sa halip na gawin ang karaniwang ginagawa ng isang psycho, sinabihan niya itong magsimulang mag-sit up. Nakipagtulungan muna si Lily sa kabila ng kanyang kalituhan hanggang sa bigla niyang naalala ang mapang-abusong pag-uugali ng kanyang ama. Right now. Leave me alone. Lazy ass. Kakatwa, iniwan lang siya nitong mag-isa. Bumalik lang siya para mag-alok ng hapunan sa kanya sa kondisyon na tatapusin niya ang kanyang sit-up. Ang gutom na si Lily ay pumayag at ginawa ang inutos ni Evan. Sa kabila ng kalituhan, inakay siya ni Evan tungo sa hapagkainan at rinetrato ng maayos. Sa oras na ito, sa ilang kadahilanan ay tinawag siya ni Evan sa pangalang Catherine. Tahimik lang si Lily habang siya ay hindi nagpapahalata na tumitingin sa paligid para sa anumang bagay na maaaring makatulong sa kanyang pagtakas. Inabot niya ang isang kutsilyo sa mesa, ngunit pagkatapos, inalis ni Evan ang kutsilyo sa kanya at pinutol ang mga pagkain sa maliliit na piraso para makain niya. Bumalik siya sa upuan niya na parang wala lang at dinala ang kutsilyo. Si Lily na ngayon ay lalong naiinis, sinimulang ihagis ang mga piraso ng kanyang pagkain na sa kalaunan ay nawalan ng pasensya kay Evan. Pinuntahan siyang muli ni Evan at sinabihan siyang isuot ang sportswear na dinala niya sa kanya. Pagkatapos ay sinetap niya ang treadmill at hiniling kay Lily na gamitin ito. Habang nag-eehersisyo si Lily, binisita si Evan ng kanyang kapatid para suriin siya.
Tuwang-tuwang sinabi sa kanya ni Evan na bumalik na si Catherine at ngayon ay nag-eehersisyo sa ibaba. Nag-alala ang kapatid at kumbinsido na nakalimutan ni Evan na uminom ng kanyang gamot. Sinabi niya kay Evan na magpa-therapy muli at ito ay ikinagalit ni Evan na inisip sa sarili na nasa wasto siyang katinuan. Dito natin nalaman na si Evan ay dumaranas ng delusional disorder. Nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid hanggang sa umalis ang kapatid na may kalungkutan. Bumalik si Evan sa basement para tingnan si Lily at kaswal na ipinaalam sa kanya na bumisita lang ang kanyang tiyuhin. Nang marinig ito, nakaramdam si Lily ng pag-asa ngunit sa kasamaang palad ay huli na siya dahil umalis na ang kapatid ni Evan sa lugar. Sinabi ni Lily kay Evan na gusto niyang makita ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Evan na maglinis at ang camera ay nagpan sa isang larawan ni Evan at ng kanyang anak na si Catherine sa refrigerator. Habang naliligo si Lily, inayos ni Evan ang kama niya. Tila si Evan ay nasa napakalalim na delusyon at lubos na kumbinsido na si Lily ay ang kanyang anak na babaeng si Catherine. Si Lily ay nag-aatubili at nagpasyang sumang-ayon na isuot ang mga damit ni Catherine. Nang maglaon, nakahanap si Lily ng larawan ni Catherine kasama ang kanyang mga magulang at nakita din nito ang diary ni Catherine sa ilalim ng kama. Pagkatapos maglaan ng ilang oras upang tingnan ito, lumabas si Lily sa kwarto at sinubukan muling tumakas. Hey. Tinanong ni Evan kung saan siya pupunta at sinabi ni Lily na gusto lang niyang itanong kung kailangan niya ng tulong. Pinapunta siya ni Evan sa kusina at napilitang makisama muli si Lily. Nang sa tingin niya ay hindi tumitingin si Evan, sinubukan niyang lumabas muli ngunit nabigo pa rin siya. Sa pagkakataong ito, sinabihan siya ni Evan na bumalik na sa kanyang silid. Walang ibang magawa, nagpasya na lang si Lily basahin ang diary ni Catherine. Dito niya natuklasan na si Evan ay isang overprotective pushover na kung saan pinaparusahan nito si Catherine sa kaunting pagkakamali. Siya rin ang nagtulak sa kanya na laging mag-ensayo para maging champion sa sports. Hindi ito syempre nagustuhan ng ina ni Catherine dahil ang labis na pag-iensayo ay hindi normal para sa 12 taong gulang na batang babae at humantong ito sa matindi nilang pagtatalo. Habang nagpatuloy si Lily sa pagbabasa, nakatagpo siya ng bahaging sinasabi na mula nang magkaregla si Catherine. Hindi alam ni Evan kung paano magre-react dahil hindi niya ito naiintindihan. Nang mabasa ito, tinawag niya si Evan at hiniling na bilhan siya ng ilang sanitary napkins dahil siya raw ay nireregla. Bumili nga si Evan at bago siya umalis ng bahay, hiniling niya kay Lily na mag-ehersisyo muli sa basement. Nagbasa pa si Lily hanggang sa marinig niyang bumalik si Evan. Nang huminto si Evan sa kanyang garahe, inosenteng dumating si Neil at tinanong si Evan kung nakita ba nito ang nawawala niyang kasintahan. Nang makita ang larawan ni Lily, si Evan na malalim ang delusyon ay nagsimulang maghinala na si Neil ay ipinadala ng kanyang kapatid upang dalhin siya sa mental hospital. Hiniling niya kay Neil na umalis at nagbanta pa na tatawag siya ng pulis. Si Neil na nawirduhan ay umalis kaagad sa lugar. Pagbalik sa loob, hiniling ni Evan kay Lily na sukatin ang kanyang taas at sa ilang saglit, naputol ang kanyang suspetya nang mapagtanto niyang mas maikli si Lily kaysa kay Catherine. Kaya naman dahil dito, si Lily ay tumayo gamit ang daliri sa paa para mas mapatangkad ang kanyang sarili. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na mag-skip rope. Si Lily na napapagod na sa pinapagawa sa kanya ay nagpasyang hampasin si Evan. Waste of freaking time. Psycho! Catherine! Pagkatapos ay hiniling ni Lily na ibigay sa kanya ang mga susi sa silid. How could you do that to your own father? Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Lily ang pagbabasa ng diary ni Catherine at natuklasan na napatay ang asawa ni Evan sa isang aksidente sa sasakyan na nag-iwan kay Catherine na mag-isa kasama si Evan. Siya ay nag-ambala ng tawagin siya ni Evan para sa hapunan at kaagad na sumama sa kanya sa hapagkainan. Patuloy na ginagawa ni Evan ang palagi niyang pag-aalaga kay Lily sa kabila ng matinding pambubugbog nito sa kanya. Sa puntong ito, nagsisi si Lily sa kanyang ginawa kanina at humingi ng tawad kay Evan. Sinubukan niyang sabihin kay Evan na kailangan niyang pumasok sa paaralan sa lalong madaling panahon. Ngunit malamig na sinabi sa kanya ni Evan na siya ay magiging homeschooled.
Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Lily kay Evan na maglaro sila ng taguan, isang laro na dati nilang nilalaro kasama si Catherine. Si Lily ay nakikipaglaro at nagpanggap na naaksidente na sa katotohanan ay isa lamang paraan para magawa niyang gumugol ng mas maraming oras sa pagbabasa ng diary ni Catherine. Sa di inaasahan, biglang yumanig ang isang lindol. Ginabayan siya ni Evan sa labas tungo sa kaligtasan at pagkatapos ng lindol, nilinis nila ang mga kalat sa loob ng bahay na dulot ng lindol. Nakita ni Lily ang isang naka-frame na larawan ni Evan na nagtagumpay sa isang karera at ipinaliwanag ni Evan na ito ang mithiin niya para sa kanyang anak na sundan ang kanyang yapak na maging isang track athlete. Kinabukasan, nasa labas ng bakuran sina Evan at Lily. Nasa kalagitnaan sila ng pagsasanay kay Lily sa pagtakbo. Catherine, eyes straight ahead. Don't get distracted. Come on, put the pace on. Keep the pace up. No, wait. Catherine? Catherine! No, don't leave. Dahil sa ginawa ni Lily ay nagresulta ito sa pagkapilay ng kanyang bukong-bukong. Sa kanyang pinsala, nagpasya si Lily na isantabi ang kanyang plano sa pagtakas at ipinangako sa kanyang sarili na kapag gumaling na siya ay magsasanay pa siya upang maging mas mabilis sa pagtakbo. Nagpatuloy ang kanyang mga araw sa pagpapanggap bilang si Catherine. Lumipas ang mga buwan at si Lily ay humuhusay na sa pagsasanay na pinapagawa sa kanya ni Evan. Sa paglipas ng panahon, tila mas naging malapit sina Lily at Evan. Sa puntong ito, parang ama na ang tingin sa kanya ni Lily. Ipinagmamalaki ni Evan si Lily nang matalo niya ang mga lumang record ng pagsasanay ni Catherine. Isang araw, inanunsyo ni Evan kay Lily na pumirma siya para sa isang track competition at mayroon na lamang silang 7 linggo para magsanay. Nang marinig ito, tila talagang nasa sabik si Lily na maghanda para dito at kumuha si Lily ng isang larawan bilang huling alaala nila ni Evan. Isang gabi, nang tulog na si Lily, lumapit si Evan sa kanya at nagsimulang humingi ng tawad sa aksidenteng ikinamatay ng ina ni Catherine. Dito natin mahihinuha na ang dahilan kung bakit umalis si Catherine ay dahil sinisisi nito si Evan sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang sumunod na umaga, sinubukan ni Lily na tumakas muli hanggang sa pigilan siya ni Evan at sinabing magpahinga para sa araw. Inabot niya kay Lily ang isang regalo na ipinapahayag na ngayon ang kaarawan ni Catherine. Binuksan ni Lily ang regalo sa kwarto ni Catherine kung saan ito ay isang bagong smartphone. Agad tinype ni Lily ang numero ng kanyang kasintahan at isave ito sa kanyang bagong telepono. Pagkatapos ay inanunsyo ni Evan na bibili siya ng cake para sa kaarawan nito. Pag-alis ni Evan, ginamit ni Lily ang pagkakataong ito para tuluyang tumakas. Sa pagbabalik ni Evan, nadatnan niya ang isang sasakyang huminto sa kanyang bahay. Habang papalabas ang driver, nalaman niyang ito ay walang iba kundi ang kanyang tunay na anak na babae, si Catherine. Ibinigay niya sa kanya ang mga binili niya at pumasok sila sa loob ng bahay. Tila naguguluhan si Catherine dahil inaasahan niya ang higit na pananabik mula sa kanyang ama sa kanyang biglaang pagbabalik. Agad siyang sinabihan ni Evan na pumasok sa kanyang silid habang inihahanda ang isang sorpresa sa kaarawan nito. Kahit na nalilito, nakinig pa rin si Catherine at umupo sa kanyang mesa kung saan nakita niya ang kanyang lumang diary. Sa pagsuri niya ng mga pahina, natuklasan niya ang mga bagong tala sa ilang partikular na pahina na malinaw na hindi niya isinulat. Lumalabas, si Lily pala ay hindi talaga tumakas at sa wakas ay nakaharap niya si Catherine. Si Catherine ay halatang nalilito nang makita si Lily. Sinimulang ipaliwanag ni Lily na siya ang mas batang bersyon ni Catherine na nagbibihis, kumakain, nabubuhay, at humihinga bilang si Catherine at nagawa niya ring malampasan ang track record ni Catherine. Ipinahayag din ni Lily kung gaano siya kasaya sa kanyang bagong buhay na ikinabigla ni Catherine. Si Lily ay nagpatuloy na sisihin si Catherine sa pag-iwan kay Evan na nagpagulo sa kanyang kalusugang pangkaisipan at humantong sa pagkidnap sa kanya. Sinabi niya kay Catherine na dapat ay sinuportahan ni Catherine ang kanyang ama pagkatapos ang aksidente sa sasakyan sa halip na iwan siya. Tila, mas nararamdaman ni Lily ang pagmamahal kay Evan kaysa sa kanyang sariling ama at si Catherine ay walang ideya kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang uri ng halimaw na ama. Sinabi pa ni Lily na kay Evan niya naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Sa madaling sabi, walang plano si Lily tumigil sa pagpapanggap bilang si Catherine
at kumuha ito ng kutsilyo para saksakin si Catherine na nauwi sa pagpatay sa kanya. Tulad ng isang sertipikadong psycho, si Lily ay nagpatuloy upang ipagdiwang ang kaarawan ni Catherine kasama si Evan at tinanong siya kung maaari ba silang magmaneho sa paligid ng bayan ng magkasama. Bago sila umalis, nagpa siya si Lily na burahin ang numero ng kanyang kasintahan sa kanyang telepono at ipinagpatuloy ang kanyang bagong buhay kasama ang mapagmahal na ama.